Sabi nga ni Mayor TV, huwag kayong bibili ng minivan. Hello mga kabakbak. Ngayon, ibibigay ko po sa inyo yung honest review tungkol dito sa ating minivan. Eksakto, nasa 6 months na po ito sa akin. Ibibigay ko sa inyo yung mga na-experience ko. Sulit ba na magkaroon ng minivan? Kami na. Kung gusto niyo po makita yung ganda ng Palawan gamit yung minivan, mag-follow lang po kayo or mag-subscribe sa When in Palawan. So yung pangalan pala ng ating minivan ay si Bakbak. Bakbak kasi meron pong syndrome dito sa Palawan. Once na nakapunta ka, meron tinatawag kaming kambak-hambak syndrome. Babalik-balik ka sa Palawan. So doon po galing yung Bakbak. Pwede rin siyang malayong kamag-anak ni Bokbok, yung minivan ni Mayor TV. Yung unit pala natin ay Multitrack EFI 63. Gawa po siya ng multicab. Ito yung kanyang logo. So kung i-compare natin sa ibang mga minivan, ang pinakamalapit niyang kaparehas yung DA64V. Yan po yung kaparehas ng Multitrack EFI 63. Yan. So yung unit natin ay automatic transmission na 4x2. Tapos wala siyang turbo. Itong unit na gamit ko, second hand ko na siyang nabili. Meron na pong nagmamay-ari nito dati. So nabili ko lang siya, binenta, nakita ko sa marketplace. Kaya medyo nakatipid ako ng konti. Ito po malang mga ganitong unit, galing po ito sa Japan. Ang ginagawa po dyan, chinachop-chop siya doon, tapos pinapadala dito sa Pilipinas. Para mas mura at maraming maikarga doon sa container, chinachop-chop po itong mga unit na to. Pinaghahati-hati, inaalis yung pintuan, yung bintana, yung mga makina, tapos hinahati yung sasakyan para kumasya siya dun sa container. Tapos pagdating sa Pilipinas, ina-assemble siya ulit. Tapos instead na right hand drive, nililipat na siya ng left hand drive. So far wala po akong na-experience na hindi maganda sa aking minivan. Na-enjoy ko naman siya kahit second hand siya, kahit hindi siya brand new nung nabili ko. Sulit pa rin siyang gamitin. Na-drive ko na rin po ito sa malalayo hanggang El Nido. Almost 600 plus kilometers yung kanyang round trip. Kinaya niya. Naakyat ko na rin yung mga matataas na lugar dito sa Palawan. Kaya niya pong akyatin. Nakakargahan ko na rin siya ng mabigat. Nung nag-travel kami, 7 yung sakay ko. Kaya pa rin niyang magbiyahe. Tapos ang na-experience ko lang dito sa aking minivan, medyo mababa, ano? Kapag dumadaan po ako sa malubak na daanan, medyo sumasabit yung ilalim kasi mababa po yung yung ating sasakyan. Ang ginagawa po nung iba, binabody lift po nila para mapalitan yung gulong ng mas malaki. Kung ganito kasi yung setup, hindi siya naka-lift. Pag nagpalit kayo ng gulong ng mas malaki, sasayad yung gulong dito sa frame. Maglalagay ka muna ng 2, 3 or 4 inches na lift bago mo siya mapalakihan ng gulong. Sa atin, pa rin to, stock niya pa rin yung nakakabit dyan. Tapos yung pintuan niya, puro manual po ito. Yung iba, automatic. Yung pipindutin mo na lang tapos kusa siyang bubukas. Sa atin, manual. Yan. Ang advantage naman nung pinipindot, kasi nasa driver side yung controller, para hindi na bumaba yung driver, pipindutin niya lang doon, bubukas yung mga pintuan. Sa una po nakakatuwa, sabi ng iba. Kaya lang katagalan, medyo nakakainis na kasi ang tagal niyang magbukas. Ako mas pinili ko po yung yung manual kasi the more na electronics yung nakakabit or yung gumagana dito sa ating sasakyan, mas marami tayong kakailanganin sa maintenance. Tsaka yung power source, yung battery, baka maapektuhan in the long run. Pero naka-design naman siya for for automatic. Yung mga unit na nagbubukas yung pinto. Tapos power window po ito. Yan. Yan, nabubuksan yung bintana. Doon din sa kabila. Pero dito manual po yan. So walang problema. Ang isa pang nakita ko na may medyo problema dito, may blind side siya. Malaki po kasi ito. Yan. Pagka lumiliko, minsan hindi ko po makita yung nasa gilid. Dahil makapal itong side na to. Yan. Tapos yung aircon, sabi nila kung malakas daw or mahina. Sa akin, okay naman. Pero nung nabili ko siya, sabi nung may-ari, may problema sa aircon. Kaya
kailangan pang ipaayos. So hindi ko pa siya napapaayos kasi bihira ko naman gamitin yung air condition niya. Pero kung okay yung aircon nito, kung walang problema, kaya niya pong palamigin yung nasa harap. Kaya lang hindi po siya umaabot dito sa likod. Kaya yung iba nag-i-install ng fan dyan sa gitna para umabot yung malamig na hangin dito sa second row. Yan, pasensya na, medyo magulo yung loob na ating minivan kasi nandito kami sa Payan Camp ni Mang Mags. Nagkape-kape kami. Ayan, nandiyan pa yung setup namin. Kahit automatic siya, kayang-kaya niya pa rin po umahon. Medyo hindi lang po siguro ako sanay mag-drive ng automatic. Kaya medyo nahihirapan yung sasakyan pagka paakyat. Yung gas consumption niya, nag-average po ako ng mga 12 kilometers per liter. Yan po yung aking habit sa accelerator. So baka pwede pa siyang tumipid kung talagang sanay po kayo sa pag-drive ng automatic. Tapos yung isang napansin ko, medyo mahina yung aking sasakyan pagka umaatras, pag nagre-reverse. Nahirapan po siyang umahon. Di ko alam kung dahil sa unit o may problema yung unit ko mismo. Kasi yung gulong sa likod pagka naangat sa mataas na gutter, nahirapan siyang umakyat pagpaatras. Pero yung paabante, wala akong problema. So baka may problema lang yung aking sasakyan. Hinihintay ko lang na umabot ng 5,000 kilometer yung tinakbo niya mula nung last na change oil para isabay ko na siyang ipacheck pagka nagpalit tayo ng langis. Tapos yung na-experience ko na tumirik siya 2 beses, no, hindi siya umaandar. Ayaw mag-ignite yung kanyang susian, ayaw umandar ng sasakyan. Nung una hindi ko alam yung gagawin, akala ko kailangan ng tumawag ng mekaniko. Pero nung natuklasan ko siya kung paano siya paandarin, so ginagawa ko lang, ginagalaw ko po yung kambyahan. Siguro nalulus lang yung connection. So alugin ko lang siya, tapos tapakan ko yung preno, then i-ignite ko yung susian, saka umaandar. Yun, so far yun, 2 beses siyang tumirik, pero nasusolusyonan ko siya. So hindi na ako tumatawag ng mekaniko. Tapos yung isa pa nakita ko din dito, dahil naka-captain seat yung aking sasakyan, yung upuan sa likod, pag hinihiga ko siya, hindi siya naka-flat. Yan. Kung makikita nyo po, nakaangat siya. Ito, mataas. Kapag buo kasi yung isang buo yung upuan, pag hiniga nyo po siya, level siya dito sa flooring. Itong captain seat, ayun, nakaangat siya, mataas. Kaya hindi level yung flooring ko. So yun lang din naman yung isang nakita ko na disadvantage ng ganitong unit. Tapos yung unit po natin ay van type. Hindi siya wagon. Yung maganda sa kanya sa likod, pag inangat po natin itong pinto, mas maluwag siya. Kasi yung mga van type ito, buo yung dito sa gilid. Kasi yung kanyang ilaw, yung tail light, andito sa baba. Yung mga wagon type kasi, andito po yung ilaw sa taas. So naka-mount siya dito sa gilid. So medyo lumiliit yung bukas nung likod. Kaya para sa akin, mas maganda yung diretso lang. Pero may mga nakita ako na wagon type na diretso. Andito yung kanyang mga tail light. Yan. Hindi kasi pwedeng ilagay siya dito sa pinto dahil bumubukas. Magkakaproblema doon sa wirings. Kaya madalas, andito siya matatagpuan. Tapos wala pa ako nalalagay na roof rack. Yung kanyang roll bar lang dyan sa ibabaw. Ayan. Pero pag lalagay niyo po siya ng roof rack, dapat dito siya nakakabit. Dito sa may gilid. Ayan. So piliin niyo yung unit lagi na mayroong ganito. Para dyan nakaklam yung roof rack. Kasi pag dito sa ibabaw, dyan nakapatong yung mga roof rack ninyo, walang tibay. Pwedeng ma-bend yung bubong. So dapat dito siya sa gilid. Tapos yung isa pa napansin ko, dito mismo sa unit ko pumapasok yung tubig dito sa sliding door. So nung tinignan ko nakaraan, pag napuno ng tubig dito at hindi pa siya nag-i-slide dun sa harap or dito sa likod, umaapaw siya dito, tumatawid dyan, pumapasok dun sa loob. So pwede ko lang gawin, pwede ako maglagay dito ng something na magkakat dun sa pag-flow ng tubig para hindi siya pumasok dun sa loob. So far wala namang ibang butas. Lahat na silado naman. Itong part lang. Siguro
hindi masyadong tumatakbo yung tubig dito sa gutter. Kaya nag-overflow, dumadaan dito, diretso doon sa loob. Hindi naman malakas, patak-patak lang yung pumapasok. Pero nababasa yung sahig kaya hindi rin maganda. Then itong unit natin may spoiler. Yan sa likod na dati na siya nakakabit. Tapos yung isa pa na nakita ko na hindi maganda, yung kanyang bumper. Though may bumper siya, pwede siyang tungtungan, kaya lang sobrang liit. Yan o. So mahirap siyang tapakan. Mahirap din siya upuan dahil masyado siyang nakadikit doon sa plate number. So mas maganda sana kung mahaba. So ipon lang tayo konti. Palalakihan natin itong bumper para lumapad siya at umatras siya dito para pwede natin tungtungan tsaka pwede natin upuan. Sa harap wala po akong nilagay na bumper eh. Wala rin siyang nakalagay dati. So ganyan lang siya, plastic yung kanyang bumper. Tapos dahil po ito ay converted, baliktad yung mga switch niya. Ito pong nasa left side na power window, ang nabubuksan nito yung dun sa kabila. Ito naman nasa right side, itong driver seat, baliktad. Ganon din po dito. Ito yung kanyang wiper, ito yung ilaw. So dapat andito yung ilaw eh, tapos andun yung wiper. So baliktad siya. Then dito naman sa kanyang gear, shifting gear, yung iba nalalayuan pero ako abot ko naman siya. Yung iba gusto nilang ilapit pa dito pero di naman siya ganun kalayo kaya naabot pa rin natin. Overall wala po akong masabi sa unit ko. Talagang sulit yung pagkabili ko sa aking minivan. Kahit second hand lang siya, kahit surplus siya galing sa Japan, talagang nadi-deliver niya pa rin yung purpose nito. Nagagamit ko siya pang camping, nagagamit ko siya pang daily driver, soon pang business naman. So talagang sulit. Yung pagkasira ng sasakyan normal lang yun eh. Kahit anong sasakyan pwedeng masira, no? Pagka hindi natin inalagaan. So itong unit ko may mga battle scars lang, may mga gasgas, may mga tupi ito. Yan, no? Pagkabili ko meron na siyang bangga. Tapos may konting gasgas. So pero walang problema. As long as tumatakbo siya ng maayos at naidadala tayo sa point A to point B. Kung gusto niyo po makita yung ganda ng Palawan gamit yung minivan, mag-follow lang po kayo or mag-subscribe sa When in Palawan. Maraming salamat.